Hindi dahil malabong mata? Hindi. Parang nadidistract ako. Bilis ako Life madistract. advice mula sa dalawang to. Paano matulog Attention ng span. May attention span. So, parang pinipilit ko siya palagi na... Sino Ano yung Nakatapos pinag-uusapan nyo na mangga? Quarantahin na to eh. Quarantahin life advice to eh. Oo. Yung alin yun? Yung alin? Paano May mangga, matulog pero- ng maayos? Maganda yan eh. Kasi maraming nakakaranas niya. Meron di ba Kaya sa nga. internet na parang gusto niya ng mabuhay ng matagal? Longevity, oo. Natutulog lang siya, di ba? Na yung parang yung mata, maganda yung mata niya eh, parang blue eyes na Natulog lang. Tapos humaba buhay. Yung quality naman ng buhay niya. Kaya nga, Natulog. tulog. Tapos ang ginagawa niya lang, parang nag-exercise lang siya, tapos binablog niya lang ano yung iniinom niyang gamot. So, kain, exercise, tulog, gano'n. Tulog. Dinaan sa quantity yan. Hindi siya lumabas, Hindi, umi-experience. hindi rin siya nagpapaaraw kasi yung araw ay pwedeng... wear Sira and tear ng yun. skin. Tapos Ayos, recently, Kanya-kanyang trip talaga. nag-shroom siya. Okay. Baka guni-guni niya lang yung bata siya. Hindi, talaga siya, scientific yung na yun, Yung tao na yun. experiment na yun. Experiment Okay, na yun. Tapos okay. nag-shroom siya. So, pinakita din nila kung ano yung epekto sa kanya ng shrooms. Ano yung epekto? Maganda ba Tungkol trip niya? buhay, Maganda ang ganon. epekto nun. Maganda yung epekto, pero gusto niya pa rin mabuhay ng Pwede bang, Na matagal. matagal. We are interconnected, sabi niya. halimbawa, Yes, Jun, we are interconnected. bawa, wala pa tayong racket. Ilalagay muna tayo sa freezer. Parang hibernate, gano'n. Ang ganda nun, no? Isa-thaw na lang kapag, oy, Jun, may ano tayo, may shoot tayo. Okay, go. Oo. Para bata ka pa rin. Oo, Di kaya ba? Hindi mo malalaman Hindi ka yun. Basta tumatanders. magigising ka na lang. Hindi, may si Alcidillo, may caretaker na, Tapos habang tumatagal, pag may sumagot, ay, si Jun ba? Okay, i-ready ko lang. Hatak sa Sa freezer. freezer, Tubig, di ba? Tapos matulog. Ano yung technology na yun, mabilis ka na matunaw. Magigising ka. Sarap tulog ko Oo, parang Jun, may regen. galaw tayo. Racket. Tapos pagtapos na, balik sa freezer. Tulog ka na. Ganun. Efficient yun, di ba? Aabot kang 120 years na. Oo, mahigit pa. Oo. Fresh na fresh, di ba? Lagi kang fresh dahil kung kailan ka lang Pag may nag-brown racket. out lang, tapos Yari. na Si Mike Judge, may ganyang pelikula si Mike Judge. Kilala mo si Beavis and Mike? Butthead. Yung gumawa ng parang Beavis and Butthead, di ba? Kasi ito, mga live na tao talaga. Ang Anong title, Idiocracy. Okay. Tapos, parang dalawa silang ordinaryong tao. Yung isa ay prostitute. Siya parang ordinaryo lang siyang tao. Tapos sinabi, 1 week lang silang i-experimentohan doon sa Nagising sila sa cryogenic ba tawag? Oo, cryogenic. Sa cryogenic. Meron na kayo? Nagising sila sa future. Sobrang Wow! Nag-overshoot yung pag-freeze. Oo, pag nagising sila, tapos ang presidente, Idiot na. wrestler na yung presidente, parang isa sa mga wrestler na black man. Tapos lahat, ang iniinom nila Gatorade na. Yun na yung tubig. Yung tubig nila. Energy drink. Oo, parang energy drink. Tapos Okay. nagdadasal na sila sa mga produkto. Kasi pag tuwing nagdadasal sila sa produkto, may mapupuntang mga pera sa kanila. What? Gatorade. So parang nangyayari ngayon sa social media, di ba? Parang ganun yung ginagawa mo, Sorry. parang mga products, Kayo. mga ganun. Ayos Wild. Si Mike Judge yung gumawa ng yung Beavis and Butthead. Astig. Tapos nung nagising sila yung pinakamatalinong tao sa time na yon. So, sa future. bumobo yung mga tao? Bumobo yung mga tao. Di parang ngayon din. Parang ngayon din. AI yan, di ba? Lahat na lang. Bumobo yung mga tao. Tapos, yun. Dati, Ang mag-research problema ka pa sa nila kung library. paano yun yung mga halaman. Hindi talaga tutubo yan kasi ang dinidilig nyo, Gatorade. Gatorade. Ganun sila kabobo? Ganun kabobo. Oo. Buti hindi napahamak yung pagka-cryogenic sleep nila. Hindi, basta natagpuan nila sila doon sa compile ng trash. Doon bumukas yung Yung mga pods. yung pads nila. Oo. Wow! Hanapin mo yun, Jel. Ang Astig. title, Idiocracy. Sige, hahanapin ko. Gusto ko yung mga ganyan. Actually, it reminds me also of parang Alien, di ba? The Alien movie series. Nandun rin sila sa mga cryopods. Tapos parang kasi mahaba yung biyahe nila eh. So, kailangan nila mabuhay. Anong pinagkaiba nito? Okay, fajitas. Interstellar, di ba ganun? Camarones. Ang Okay. ganda bigla naging pagkain. Di naman to sobrang haba. Malalaki naman. Ako magbabasa nito? Okay, kakain sana ako. Hindi, hindi. Okay. Nakuha ko. Game. Oh, sige. Natulog mo dyan? Game. I know.
Ito yung unang episode, di ba? Hindi. Sa sunod na natin gawin. Okay. Dear Sabihin ko. Sir Ramon, Angel, Boss R.A. Bayaw, and Frankie Angel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Yossi Buddy 28. Nag-yosi siya. Nag-Yossi siya. Nakilala ko po si Sunshine Ako na lang sa work around Kaya to. 2011 or 2010. Same company kami, pero magkaibang department. Maganda po siya at medyo may ngiting nagsasabing, nakakatuwa ka. Pero hindi po siya yung tipo ko na babae. May veranda po na ginawang smoking area yung office. And dahil po pareho kaming naninigarilyo, nagkakasabay po kami sa smoking area. Introvert po ako at may pagkasuplado sa personal. Kaya po, pag nagkakasabay kami, mag-yossi, smile lang, tapos wala nang pansinan. One time po, kasama ko mag-yossi yung isa kong ka-team, nakakilala din niya. And inintroduce kami, and simula po noon, nagbabatian na kami, small talk, pag nagkakasabay, mag-yossi. May access po kami sa Yahoo Messenger sa office. And one morning po, nag-message siya sa akin nang hihingi ng Yossi. Uy, peging Yossi. Ano yung Yahoo Messenger? Uy. ICQ kasi naabutan ni June. ICQ is, Mas luma. Ano yung ICQ yun, di ba? MIRC ako eh. Maganda rin yung MIRC. Tapos nakaka-download ka doon ng mga sine, di ba? MP3. Oh, thank you very much. Mga MP3, 3 oras pa download. Oo nga eh. Ah. Tapos minsan, parang may virus. Okay. So, okay, nag-introduce sila. Yahoo Groups. Yahoo Groups. Okay. Okay, and one morning po, nag-message siya sa akin, nanghihingi ng Yossi. Ang sabi ko sa kanya, sige, daan ka dito sa station ko, Yossi tayo. From there po, dumalas na yung pag-yossi at kape namin every morning bago magsimula ng trabaho. Minsan, ako yung nag-bubong sa kanya. What's nag-bubong? Baka nagyayaya. B-U-B-U-M. Babam. Nagbabam. Pabam naman. Pabam Ganon. ng Yossi. Nakwento lang. Hindi kasi ako nag-yossi. Nakwento lang. Okay. Minsan, ako yung nangbabam sa kanya ng Yossi. And minsan, siya naman ang nangbabam sa akin. I didn't know there was this term, nangbabam. Naging Nang tags kasi yung term natin dyan eh. nagbabone Bone tags nga yan, di ba? Pabam ng Yossi. Okay. Naging everyday habit na po namin ito at inaabot kami ng almost 1 hour mag-yossi. Ang tagal naman yan. 1 hour. Office, during office During hours. office hours, di sila nagtatrabaho. Or lunch break ba yan? Hindi. Or baka before. Before mag-start. Ganun sila kaaga. Di Di sana ba? ako inom ngayon. Kumakain na pero sa okay lang. office hours yun. Di kayo nagtatrabaho, ha? Minsan, nakaka-4 na stick kami each. Ha 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 ha. Good luck sa mga baga nyo. Close na din po kami and sabay na din mag-lunch. Wala pang down. Hiwalay pa nga yung 1 hour na Yossi sa lunch. Oo nga. So, Call ibig center sila, sabihin, no? Call center. before work or after work or during work. Basta galing nila. Galing nyo, ha? Galing nyo mag-skip ng work. Wala pang dull moments pagkausap ko siya and parang kahit anong topic na pagkwekwentuhan namin, mapa-video games, TV series, politika, current events, etc. Naramdaman ko po na nahuhulog na ako kay Sunshine. Pero alam ko, hindi pwede dahil may boyfriend siya. Live-in sila ng boyfriend niya. Mayaman ang boyfriend niya. May sariling kotse, samantalang ako, katawan ko lang ang kaya kong i-offer. Yossi. Ay, Ang Yossi. Yossi, di ba? Nakalimutan mo yung Yossi. Malay mo, para sa kanya, Yossi is life. Oo. Kaya po, kahit nagkakagusto na ako sa kanya, sinupress ko na lang yung feelings ko. May work po ako ng weekend and kapag weekend po, umuwi siya sa bahay ng parents niya sa QC. And since taga-QC po ako and malapit lang ang condo nila ng boyfriend niya sa office, pinupuntahan po niya ako
ng shift ko. And sabay kaming magko-commute papuntang QC since taga QC din ako. So Makati yan malamang o ano? Or Pasig. BGC, oo. Diba? Proximity. Proximity. Naging super close na kami and dumating sa point, chinichismis na nga kami sa office and inaasar na din ako ng mga iba kong office mates sa kanya. May mga times po na umaangkla siya sa braso ko Mga ganyan. and nagho-holding hands kami. What? So parang sila na. Open So may lang sexual yan. tension yan pagka ganyan. Sexual tension. Oo. And sometimes po, hinalikan niya ako sa pisngi out of nowhere. Mhm. So nagpaparamdam si Gertie. One time po, habang nagyoyosi kami, nag-open up siya sa akin. Nakwento niya na nag-aaway daw sila ng boyfriend niya. Hindi ko na maalala kung ano yung pinag-aawayan nila, pero umiyak po siya sa akin. Ito po ang first time na may umiyak na babae sa harap ko. At hindi ko po alam ang gagawin ko. Kinuha ko na lang po ang panyo at pinunasan yung luha niya. Sabay hawi ng buhok niya sa tenga. Wow! Simpleng banyak. Kaya nga. Okay lang yan. Hindi ganon. Anyway, tumagal pa po ng ilang buwan yung ganitong setup namin. Morning yosi and coffee date With holding hands. with holding hands and halik-halik. Pero ako lang nagdagdag ng halik-halik. Lunch hanggang sa nagpasya na po akong mag-resign sa company around 2013. Good side. Nung nag-resign po ako, nag-chat pa din kami sa Facebook, pero dumating na din po ito. Pero dumalang na din po ito hanggang sa naging once a year na lang pag birthday niya or birthday ko, hanggang sa natigil na din. Teka lang, balik tayo dun sa nag-resign. Ang kapal ng mukha niya mag-resign. Kaya Siya nga yung pag-yosi break, 4 na yosi, iba pa yung lunch break, tapos puro landian ang ginagawa sa office. Tapos Exactly. mag-resign pa siya. Sasabihin niya, Ang yabang pa niya. napaka-toxic ng opisinang ito. Ayoko na. Mag-resign ako. Kaya nga, tama. So, move on to 2021. Noong kasagsagan po ng lockdown habang bored sa trabaho, eto na naman siya. Bigla ko siyang naalala and hinanap ko siya sa Facebook, pero mukhang nag-deactivate po siya ng mga social media niya. 2025. Ashirt din siya, ashirt. Okay, so last year, habang nagbabrowse po ako ng Facebook, nakita ko na online siya and mukhang inactivate na uli niya yung mga social media accounts niya. Nag-message po ako at nangamusta, pero na-scene zone lang ako. Ilang beses pa po itong nangyari and every time na nakikita ko siyang online and nagme-message ako, scene zone na lang. Naisip ko po na baka may asawa na siya o may boyfriend siya, kaya po nag-iimbestiga ako nang mukhang wala pa naman and mukhang single pa siya. May mga naging girlfriend naman po ako ng mga panahong wala siya sa buhay ko, pero sobrang iba talaga siya. And merong something sa kanya na wala sa ibang mga nakarelasyon ko. Parang the one that got away. Ang tanong ko lang po sana tutuloy ko pa rin po ba ang pag-message sa kanya hanggang makakuha ako ng reply? Or mag-move on na ba ako? Maraming salamat po and sana po matulungan ninyo ako. More power po sa show, podcast ninyo. So humihingi siya ng advice. Kung sabihin natin na itigil mo na yan, malamang itutuloy pa rin naman niya. Tingin ko rin. Kasi di ba Tingin pagka ko rin. hindi ka na sinagot, ibig sabihin walang interest yan. Or baka shared account nung kung sino mang boyet O baka niya. nagbago na si ate girl na mag-focus na sa productivity kaysa sa landi. Kaysa sa magyosi. At magyos. Baka hindi na siya nagyosi. Kaya parang, Hindi yosi kaya, ka di ba Baka may, namatay na may sa sinabi cancer. ka nung last episode na dahil walang natuloy, kaya nami-miss mo yung ano na yun. Oo, parang mas May term kang ginamit Hindi, phrase yan, phrase. the phrase, The phrase, parang The the best affair is the one you never had. Yeah. Pero parang affair na rin yung nangyayari sa Affair kanila. yun. Fair Oo, yun. nag-holding Oo, hands may- sila may eh. kiss Oo, na eh. kasi Pero hindi mo yun, kiss lang. hindi dapat yun makita nung partner ni ate girl. Hindi dapat eh. Yari siya. Tago Hindi. yun eh. Alam mo, ginagawa namin ni Sabayton na ganito. Ah. May mga tao talaga na
Ako, May pagka-teddy bear yung dating eh. Parang pag ginagalan mo, parang, ay, hagabol. Madalas yan mga tsaka ako, chubby. touchy ako, di ba? Minsan gumaganyan ako sa'yo. Hindi, Ano? no chubby shaming, no? Ah. Yung mga chubby, yung mga may pagka-bading konti, yung mga girl lalo, ganun ang ganun. Kaya si Darren, ganyan si Darren, tontuwa sa kanya. Ano, di ba? Kids kay Darren. Gumaganyan si Mali siya yan, mali siya yan eh. Si Darren, di ba lagi siyang niyakap ng mga, ano? Parang yung mga gaganon. Ay, tama yung boyfriend ko. Tapos gumaganyan sila. May mga ganun talaga. May mga ganon. Oo. So, gusto natin ma-verify. Ganun ba si Sir nagsulat? Chubby ka ba, Sir? O ano? Di ba may ganon eh? Excellent. Ano yung sasabihin ko? John, salamat dito Kumbaga parang work husband siguro siya nung ni ate girl. Paki-define nga ang work husband sa mga... Parang parang karelasyon sa workplace. Parang shooting shota. Yung lagi mo sinasabi dati, Jun. Shooting shota? Shooting shota. May Oo. ganon? Wow. Lagi ka sa shooting ah. Hindi may shota ka sa shooting. Wala. Paano alam yan? At saka, di ba yung mga OFW, meron silang parang mga nagkakaroon sila ng mga relasyon sa ibang ano. Oo. Yan, ang dami. Yan sa chat natin. Baka May isipin pamilya sa Pilipinas, tapos nagkakaroon ng mga naka-holding hands sa... Kayo ba dyan sa no-label relationship? Meron ba sa inyong may workplace husband o wife? Sabi ni Chris Cuervo, parang yung simula namin ng ex ko sa Yusihan ang storya. Bago daw yung shooting shota. Pero matagal na. Matagal na yan, oo. Oo. Sa ano yan? Sa production. Mahaba kasi yung shooting eh. Mahaba yung O shooting. pag lalo kung multiple days. Pwede ba yung days, may shota ka sa imahinasyon? Uso din yun. O yung hindi niya alam. Hindi niya Hindi niya alam. alam. Ikaw lang nakakaalam. Ang tawag doon, secret shota. Ay, oo. So ano ba secret yung shota. anong gusto niyang di ba gusto niya kung itutuloy niya pa? Yung pagtatry ng communicate pa lang. Kasi hindi na siya sinasagot eh. Oo Single nga. ba siya? Hindi siya, niya di ba? nabanggit kung Hindi, single siya nung right now. Single siya kasi sinabi niya nung nagkaroon naman po ako ng girlfriend dati. Why not? Oo. Ganito yun eh. Pag sinabi Hindi namin na yan, itigilin mo na, Oo. itutuloy mo rin yan. So sabihin na lang natin na, sige, asa ka pa. Baka naman na-hack na yung di ba, yung account na yan o ano. Pwede. Oo. Pwede mong isipin yan para mapagaan yung pakiramdam mo. Baka na-hack na. Baka na-hack mo. Baka may ibang tao na may hawak yan. Malay mo, wala na pala siya. Pwede bang manawagan sa Facebook status? Oo. Kung sino man yon nung 2013, paramdam ka naman. Oo, Di pwede. ba? Oo, reply ka Oo. naman. Di ba pagka social media na yung solusyon sa lahat, pag may hinahanap ka tanong mo, tapos may magre-refer, ay si ano? Sakto, sasabihin gano'n nung nakabasa na kaibigan mo. Tama, si Jun. Ikaw pa rin ang bukang bibig since 2013. Mag-usap nga kayo, di ba? May ganyan, oo. Iniisip ko rin siya eh. Yun, sakto. May ganyan, oo. Yun yung mga ideal na situation. Di hanggang ganun lang dapat. Para nakakakilig. Ayan, sabi ulit ni Chris Cuervo, masipag na to si Chris Cuervo hanap na lang siya ng bagong susyotain sa bagong work niya. Bagong Kasalanan niya, Pero iba nag-resign daw eh. Hindi ko Work Iba daw husband eh, and wife. especially. Iba daw talaga tong si ano eh. Iyang, bago yun shooting shota. Mon. Pag wala na naman siyang para wala naman siyang productivity. Ang galing. May itong susunod-sulat. Medyo hindi siya sobrang haba. Hindi rin sobrang iksi. Sinabi niya, eto nakalagay dyan. Pag yan nabasa, magpapamember siya sa channel. Sabi niya? Ayan, Sino yan? Ang pangalan niya? Sabi? Sabi? Member ka na. Ay! Huwag daw banggitin? Hindi. Kala ko Yung title. 2019 pa. Isa December lang to, 19. di ba? Mukhang. Pamagat, na in love ako sa isang guro na sabadista. Ano ang sabadista? Yan ba yung mga metal? Satanista yun. Ano ang sabadista? I think Saturday yung Hindi, Sunday nila. Yun. Hindi, yung yung mga Saturday magandang parang spaceship din, pero sobrang ganda na. Oo, parang spaceship din yan. Mas Pero mahal. Saturday yung Spaceship Sunday pa. nila. Seventh-day Adventist. Okay. Oh, sige. Seventh day. Mas magandang spaceship. Isihan. Ay, sorry. Mauubos ang episode. Isihan. Ang Sabado ba, 7th day? Parang 6th day yan ah.
Hindi. baka Depende kung saan Sabado ka yung nila. ano nila eh. Yung Simba. pag 7th day. Sabado nga yung Sunday nila. O medyo mas mabilis na ako mahaba daw ng unti eh. Okay, Dear Sir Monra, Direk RA, Sir Junet, DJ Angel. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na wala si Tado. Eto, parang pinik minsan yung ano nito eh. Sitwasyon nito eh, nung una ko narinig ito eh. Big fan ako at ang best friend ko ng Strange Brew noong high school. Pinadayo pa namin yung shop ni Tado sa Marikina dati, galing Cavite para bumili ng t-shirts. Wow! Malayo Marikina. na din ang narating namin. Yung best friend ko ay isang successful CPA sa ibang bansa. Wow! Mga bright talaga mga nakikinig. Nakakamada sila ng Amerika? Pag Baka dapat CPA siguro ka? magpa-member yung tropa niya na CPA. Hindi naman Amerika, ibang bansa. CPA eh. Di ba yun yung mga rebelde? Na. Easy. At ako ay isa ng unsuccessful na creative Sorry. director. Wala pa rin kupas. Ang ganda ni DJ Angel. Wow! Sana mabasa nyo ang sulat kong ito maski medyo biyag na lang ang haba. Magme-members only ako kapag binasa nyo ito, promise. Mag-member ka na ngayon. At saka yung ano, hindi nyo makikita dyan. Wala pa siya eh. Malay mo. Mga ano? Malay Mga mo. ano? Yung tropa niya na CPA, na lumaki sa Strange Brew, kailangan mag-member din. O, tuloy. Title. Na-inlove ako sa guru doon sa Badista. Good news! Hindi ko siya teacher. Walang malaking age gap. Legal ang galawan namin. May disclaimer. Disclaimer, oh. Bad news. Sobrang labo na nangyari sa amin. Mas malabo pa sa kwento sa sabaw ng adobong pusit at dinuguan. Ay. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Binibining X. Itago niyo na lang din po ang aking pangalan. Huli na ang lahat. Kanina nabanggit ko, kuya. Ngayon lang. Nagsimula ang lahat sa pag-swipe lang. Swipe lang? Ano yun? Tinder? Tinder yan, Tinder. Oh. Minsan kasi, swipe lang. Talaga, ganda lang ah. Basta. Natutuwa ako sa profile ko. Natuwa siya sa profile ko sa Tinder. Ito ang nilagay ko doon dati nung nasa apps pa ako. Hindi ganong kagwapo, pero putang ina, lalagyan ko ng rainbow ang buhay mo. Yan ang ano niya, slogan. So, nasa Tinder siya. Akala ko ba strict yung mga spaceship number 2? Hindi siya, basta, wala pa doon, wala pa tayo doon. Malamang hindi siya ganun, kaya nasa Tinder to. Okay. O kaya hindi siya panatiko. Hindi siya yun na in love. Na-inlove siya sa guru na... Sige, basahin mo na natin. Hindi siya. Nagsimula kami sa pagme-message lang sa Tinder, pero dito Mugal, hiningi ko na rin ang number niya. At alam naman nating lahat na kapag lumipat na mula sa Tinder papunta sa text messaging ang usapan, ibig sabihin, nagkakagaan na ng loob sa isa't isa. Kumbaga, level up na. Meron ng good night at good morning. Siya na at ang mga usapan nyo ang highlight ng araw mo. Wow. Naging parte na ng araw ko yung kausap ko siya. Alam ko na ang paboritong flavor niya ng pancit canton, sweet and spicy, at timpla ng kapeng gusto niya sa dami ng nakausap sa Tinder. Alam ko na yung hindi, ano ba to, CPA ka ba? Tayo hindi ka nagpi-period. Hindi, tropa niya yung CPA. Creative director, kaya pala yung Nakakainis, unsuccessful. di ba? Sabi ko sa'yo eh. Okay. Sa dami ng nakausap ko sa Tinder, alam ko na hindi kumakain ng manghang ay mga boring lang ang personality. At sayang lang sa oras sa kausapin. Eh, oo, Tama ba yung tama teorya yan. na yan? Pag boring, pag hindi ka mahilig sa bata? Oo, kasi Ganon? Sabi, DJ Angel, Totoo? kinakain ko lang oatmeal eh. Out na yun. So hindi ka ba mahilig sa manghang? Hindi, okay lang. Marang at papaya lang nakain. Wala naman akong food preference. Pero iba siya. Maski anong topic, di kami nauubusan ng kwentuhan.
lagi naming wina-one up ang isa't isa. Pagalingan sa pag-introduce ng topic. Walang katapusan ng mga kwento namin. We found anything under the sun interesting when we communicate with each other. Instant spark, maski sa usapan pa lang. Kaya ayun, dito magal ay nag-decide kaming magkita sa personal at mag-date. Yun. Nagulat ako nung una kaming nagkita. Mas maganda pa siya sa personal kaysa sa mga profile photos niya. Ito yung mga panahon na wala pang verification yung app. Kaya madali pang mag-catfish. Okay, ang first meeting namin. Nagustuhan niya ng sobrang personality ko bilang lagi ko daw siyang napapatawa at dahil ako ay cultured AF. Ako daw ay cultured as fuck. Dahil sa hilig ko sa mga sine at libro. Ganon din naman ako sa kanya. Probinsyana siya. Pero iba ang pagiging sophisticated niya. Sobrang plus pa na napakaganda niya. After ng first date na yon, ay marami paulit na mga sumunod pa. Hindi na naging problema ang difference namin sa pananampalataya. Ayun. Wala bang nag-describe ng unang kita. Nung una, pangit niya. Laging maganda no, na nagkikita. Tingin ko kasi hindi natutuloy sa pangalawa siguro yun eh. Kung Ano mo, yun yung initial na eh. Kung pangit, ginost na niya. Wala nang kwento. sa sobrang sarap niyang kausap, tinagos yung pagkapangit. Nangyayari din Diba? naman yun. Interesting to eh. Well, Ang anyway. ganda nung linya mo na yun Parang pwedeng t-shirt Hindi, baka yung Sobrang sarap kausap. Tinagos yung pagkapangit. Pero malamang yung mga letter sender, gano'n, kasi lahat sila nagagandahan eh. Hindi naman sinasabi na sobrang gwapo nila, napaka sila yung interesting kausap. Hindi naman sila Tumagos. sinagos yung pagkakang... Kapangitan. Oo. Ang ugly culture. Diba? Kasi, I mean, at the end of the day, ano mas gusto mo? Yung maganda na sobrang boring? Or yung medyo pangit pero Oo. tinagos naman yung kapangitan O niya? kaya, may magic. Parang, nget pa siya. Oo. Corny kausap, pero may something eh. Nga, may X factor. Oo eh. May ganun eh, di O, ba? so tagos na tagos, di ba? O kaya, minsan meron ding super ganda. Parang ayoko na makita to. Meron ganun eh, yung parang, alam mo yun, bland, boring. May nakita ka na bang ganun na pogi na Oo. boring? Yun na to. Oo. Oo. Boring. Ay, mayaman. Pogi. Macho. Yun lang. Yun lang ang meron siyang ma-offer. Or meron ka nang nakita na nget pa. Pero, X Factor, interesting, fun. May kaibigan tayong ganyan. Kaya nga, meron ka na bang tablado na to si Pogi kasi corny siya. Pero ito si Pangit, pwede to tambayan ko nga. Baka tumagos. Baka tumagos. Oo. Oo, kasi parang syempre, I think, Meron ka na tinagos na nget pa pero okay naman. Mabait. Or dapat, sa sobrang lawak ng mo, sobrang lalim ng mga selection mo, walang ganon. Lahat, shoot lahat. hindi priority ang physical, I think. Hindi priority yon. Pero may mga limitasyon. Ang ganda. Ganda na. Hindi Ako, priority. marami akong mga pwedeng example dyan. Pero merong hangganan yung ilalim. Okay. Marami akong example dyan. Yung sa mga La Union, Baler, saka Siargao. Nakakuha sila ng mga magagandang Nasa panlasa na rin kasi yun eh. Foreigner. Yun nga, Si foreigner, yung panlasa nila, iba din eh. iba rin. Ay, bali Oo. panlasa nila no? Kasi, diba sa Lokal yung sa gusto nila. Switzerland, Mm. mga magaganda ron, parang magkakamukha na sila eh, di ba? Oo. Ngayon, pagpunta nila sa, halimbawa, sa Siargao, wow! Oo. Damn, look at that. Oo. Tapos Tama. ano pa yun, basel-basel pa yun, di ba? Nagkakasurf Tsaka ipapadala nila yun sa mga homies nila sa Switzerland. Ari, uy, grabe, pupunta ako dyan! Sunod ako bro, pakilala mo ko sa friend Anong tawag doon sa ganun? Exotification. Exotic. Oo, exotic. Exotic sa kanila, pero sa atin, Oo, sa atin, ngi. So, babalik dun sa beholder. Oo. Saan tayo?
Hindi na magal, niyaya ko siyang magbakasyon sa aming probinsya. Parang ito yung meeting the family. Pinakilala ko na siya sa aming tita. Patay na mama ko nitong mga time na to. Okay naman ang lahat. Matagal kaming nagde-date nito. Hindi ko na maalala, pero siguro nasa 4 to 8 months na kami magkakilala. Natuwa siya sa aking pamilya. Sobrang simple lang namin, pero naramdaman niya ang hospitality sa kanya. Pinagluto pa siya ng paborito niyang nilagang baka. Wow. Bawal silang kumain ng baboy tsaka hipon. Hipon? Ano masama sa hipon? Oh, baka Bawal yata sa religion nila yan. baka may allergy. Oo. Baka Yung baboy, allergic baka bawal. Hindi, bawal yung parang mga Scavenger. apat na ano yata, Apat na kamay. Paa at saka Octopus, yung di mga pwede. gumagapang Sana sa Old Testament siguro yan. Oo, nasa Old Testament yan. Seryoso, di ganon? Crustaceans nga ata hindi pwede kung magiging, ano ka, shellfish. Oh. Shellfish? Alam mo ba si Tado, hindi Mollusk. kumakain ng Mga isda mollusk. na galing sa freshwater? Kasi Dahil? nagabay-late siya eh. Hindi ko alam. Hindi wala siyang tiwala. Tsaka ayaw niya ng chesa. What's chesa? May prutas na chesa, di ba? Ah, chestnut. Hindi chestnut. Achesa. Achesa. Ay, chesa! Chesa, roasting Chesa sa amin. on open Ang fire. chesa ba ay... Sa Chapacano, chesas eh. Ang Google chesa nyo, ay yung dilaw yan, di Oo, ba? dilaw. Na parang creamy yung loob. Oo, na para din siyang lasang chiko. Kasi Yung daw, texture. Pero siya Chico. Nung Hindi bata chiko. siya, Oo, lasang chok siya. yung tita niya, pinapakain siya ng chesa, ayaw niya. Oo. Tapos lamunin mo. Tapos na-trauma siya sa chesa. Tapos sabi ko, alam mo, Tado, para sa mahirap na tao, ikaw yung pinakamaraming ayaw ko. Kaya nga. Ah. Tama. Juicy, ano ba to? Ang choosy. Parang laki sa hirap naman to. Meeting with the family, ito. Tado, trivia lang, no? Miss you, Tado. Parang Miss naman. you. Ngayon, tapos na yan. Nasa probinsya, nababoy tsaka hipon na. Nanood kami ng sunset at nung kinagabihan ay nag-night swimming pa kami. Wow. Sa may tabing dagat ang setting natin ito, mga idol. Hubad yan? Okay pa. Pero papunta doon eh. Beach pa lang, swimming. Papunta doon eh. Mukhang pang Viva Max eh. Probinsya, ubad. Mukhang pang Viva Max eh. Viva Max. Pinagluto ng baboy. Ikaw papuntang Viva Max yan. Alam mo ba yung sa totoong probinsya, suswimming sila naka-t-shirt? Taka Viva Max basketball dun. shorts. Sa movie lang yun. Okay. Naka-t-shirt nga sila, no? Eto na nga. Oh. Romantic getaway talaga. Hindi Viva Max getaway. Star Cinema. Talaga, maski simple lang ang lugar namin sa probinsya, bilang isang gentleman, At dahil dating pa kami nito at hindi ko pa nakukuha ang matamis niyang oo para maging girlfriend ko, siya ay syempre. Magkahiwalay kami ng kama sa kwarto. Advance ka mag-isip, ubad ka agad eh. Di ba? Magkahiwalay pa. Strict ang tita ko noon sa akin. Kaya ganon ang ibinigay sa amin na setup. So, nasa beach na ganon si tita. May ano pa, may girlers. Si Tito. Prit! Ikaw! Layo ka pa, layo. Pero nagulat ako dahil sabi niya, ay, tabihan ko siya. Ayun! Pero, syempre, di ako tumanggi. Ako pa ba ang tatanggi sa grasya? Ayun na! Eto na, DJ AJ ang hinihintay mo. Eksena. Viva Ito na naka-fast forward eh. Forward! Hinawakan niya ako sa dibdib. Tinanong niya, bakit ka mabilis ng tibok ng puso ko? Uy. Parang sa pelikulang pelikula ko lang ito napapanood dati. Siyempre, kasi kasama kita. Sagot ko. Wow! Humantong ito sa halikan. Uy! Ito yung mga panahon na 2 to 3 years na ata akong single pagkatapos ng huli kong GF. Kaya di ko napigilan. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas, makakatikim na ulit ako ng luto ng Diyos. Ang ganda! Ang ganda! Pero, subalit, datapwat. No! Uh-oh.
Hanggang first base lang pala ang kinahinatnan. Ano Ah, first dahil- base? Halik lang. Halik lang? I Hawakan guess. lang. Naghalik na sila eh. Momol. Momol lang. Hawakan lang sa dibdib na mabilis ang tibok ang puso. First base. Ito yung first base. Yun yung first base. Ang nilamas siya. Yung lalaki. Sayang nila. Okay. Hindi niya daw gagawin if hindi pa siya kasal. Nako. Ang Aso luto ng Diyos, pinag-usapan. ano pa lang, tagtag ng gulay lang. Oo. Wala pang Hindi cooking. pa kasal. Ay, Hindi pa naka-on ang pala. kalan. Yes, Oo. kaya wala pang luto ng Diyos. Pambihira, umurong ang biyag ko. Sinabi niya lagi. Sinabi niya, ayun o, blue balls na to. Napakasakit, Kuya Eddie. Blue balls nga, sumakit eh. Ganito pala ang tinatawag nilang blue balls. PI, ganun pala kasama yung pakiramdam. Naramdaman niya ang pagkadismaya ko. Kitang-kita siguro sa mukha ko, inalok niya ako ng dry. Ayun na. Considerate din to, girl, ano ha? Ay, pa. Kasi siguro naawa na. Oo. Ano to? Mercy sex? Ano tawag? PT sex? Tawag dito. PT Dry sex. Kaya niyang Dry ibigay. sex ang tawag dyan. Nakakawawa ka naman. Kampin na lang kita. Galing. Galing yung susunod. Dry hump. Ibabaw daw siya sa akin nang nakadamit. Pero sabi ko, hindi na lang. No, thank you. Na lang ang sinagot ko. Arte. Malay mo si tita nasa CCTV. Di ba? Nasa sawali na. Good boy, good boy. Wala, Sige, okay yan. Pwede yan. Maganda pagpapalaki ng magulang sa'yo. Isang malaking sampal ng expectations versus reality ang nangyari sa akin nung moment na yun. Di pa siya pumayag. Bali mo matuloy yung na yun, di ba? Kaya nga, oo. Di ba mas Sabi nga ni DJ Angel, at least nakatikim ka ng... Oo. Oo, di ba? Malay mo, itong, siyempre, Malay mo mapunta sa kilawin yung luto. magaling camp to. Di ba? Specialista ng to kasi Yun yung... yun yung limitasyon niya eh. Dahil galingan na lang niya. Oo. Di ba? Sa best ever, mas malupit pa doon sa real thing. Wow. Kapag ganun, di ba? Oo, malay mo, di ba? Oo. Di ko din naman siya pinilit. Meron siyang troubled past pagdating sa ganito na hindi ko na lang ikukwento. She experienced before. Bilang respect na lang din ay tinatagan ko ang sarili ko at inalala ko ang 40 na taon ko sa Catholic school. Yeah. 40? 14 14. years. 14. Okay. Okay. Ilan ba ang high school? Hindi, kasi may grade 7 na eh. Kaya nga, Tapos meron pang grade hanggang grade Baka 12. mula grade nursery. 10 o 12. Hanggang 12. Malamang nag-repeater to, kaya 14. Tapos may nursery pa sa kinder. Hindi, but di ba 14. grade 10 is 4th year high school? Hindi, malay, bagsak to. Hindi, may nursery pa eh. That's college. Nursery, kindergarten, grade 1 hanggang grade 12. Katikisim pa. Oo. May prep pa, di ba? Oo. May prep pa bago mag-grade 1. Hindi, basta. Inisip niya. Ayun, napuyat lang kami para sa wala. What? Para sa wala. Oo. Meron naman, Meron nagkukwentuhan naman kayo. Kaya nga. Hindi, tsaka yun lang pala yun, di ba? Oo, Saka nagmomol sila. momol kayo. Pwede na yun. Tinangyamin eh. Kaya nga, di ba? na yun Kasalanan eh. niya. Yun lang ang kaya niyang bigay. Di ba? Tanggapin mo na lang. Tanggapin mo na lang yun. Meron yun kasi pinuntahan ka nga sa bahay eh, di ba? Oo, sa probinsya nga Sa eh. probinsya ngayon. Kinaumaga, namasyal pa rin kami at naglibot-libot. Tapos tulog kami nung tanghali. Ha 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 ha. After nito, parang may doubt na sa isip ko. Siguro dahil sa experience ko din sa unang relationship ko, ay naisip ko din naman na uso yung saving yourself for marriage. Di mo talaga mapipigilan kung mahal nyo ang isa't isa. At yun nga, after dating a couple of months more, after nun, ay hindi na niya ako sinagot. Pala ko, hindi na niya ginost ako pa siya. tinigilan. Matagal ko din iniisip na bakit kaya hindi naging kami. Kasi hindi ka pumayag sa try. Kaya nga, kasalanan mo yan. Yung na yun, baka saan pa mapunta eh, di ba? Exactly. Baka pagsubok lang yun. Oo. Unang pagsubok. Para yung mga mga challenge sa mga movie. May gumagano pang bola. Tapos yung mga reaction shot.
Ito ang list of possibilities sa isip ko. May mga theory sa isip ko. Ayan, Number 1, na-fall siya sa personality ko. Pero hindi talaga pasado sa kanya ang face value ko. Pasado to kasi camping ka nga eh. Kaya nga, di ba? Pasado ka, oo. Pinuntahan ka nga sa probinsya Kaya nga eh. eh. Nung napag-usapan namin, tsaka kung may face values, tabla na yun kasi natuwa sa ano mo. Pinagluluto. Tumagos. Tumagos. Tumagos ka. Nung napag-usapan namin, ang looks ay 5 to 6. Nung napag-usapan namin, ang looks ay 5 to 6 out of 10 lang daw ako. Average. Pwede na. Tumagos nga. Tumagos siya. Tumagos. Eh, yung sinabi mo kanina, yung tumagos? Basta tinagos. Personality, tsaka yung hospitality, di ba? Number 2, marami pa siyang ibang ine-entertain na manliligaw bukod sa akin. Kasi maganda talaga siya. I attached our picture with his email. Uy, may picture pala to! Mamaya, igagano natin. Marami pa siyang ibang, ayun. Number 3, dahil sa religion. For your eyes only daw yung picture. Oo nga. Hindi natin ipapakita yan. Number 3, dahil sa religion, inamin ko sa kanya na okay lang ako mag-convert sa religion niya, pero nung panahon na yon ay isa akong agnostic. Oh. At sinabi ko na para sa kanya ko lang yon gagawin. Ano sa tingin nyo? Munti kaya maging kami? Katuwing naririnig ko yung kanta na ni Maki na saan ay naaalala ko siya. Kasi yung lugar sa lyrics na napuntahan namin lahat. Sa Museo ng Antipolo, sa MOA, sa Maguinhawa, sa Nais Kang Makasama. Ito ba yung sa UP? Ba? Hindi. Ano, Miss Frankie Angelo? Ano Hindi, ba yung Sid yun eh, sa UP. Sa UP, sa BGC. Di ba QC yung title mo? Iba yun, kay Sid yun eh. Si Maki yan eh. Maki? Sige. Ano, Alam nila yan, kilala nila si Maki. Ang Hindi kilala naman nila, kailangan Si gwapo. Rico Blanco lang kalala nyo kasi. Biggest regret ko talaga, yung hindi ko siya inalok, nakainin. Ano? Ano? Ito na, Jel. Ano yung Angel? Narinig ko ba? Biggest regret ko pa. Biggest regret ko talaga, yung hindi ko siya inalok, nakainin ko yung key. Specialty ko kasi yun. Tingin ko kung pumayag siya, naka-third base siguro ako at baka sinagot niya ako. Pucha, yun pala yung ano niya, powers Expertise niya, oo. Dahil may nangyari sa amin. Ang pambihirang kakayahan. Ang Kumain ng cake. inline image. Ayaw eh. I-load mo nga ang image. PS, na-meet ko na si Sir Ramon dati. Hindi ba ikaw yan? Hindi yung key ko Naman akong key. Ano natin yan? Ay, pakiload nga ang ano. Ang picture. Kung nag-camp sila at pumayag siya, baka Hindi, tsaka, Diba? syempre, drumay. Tapos, syempre, sa level na yon point na lasing na sa ano, ng mga ano, sa zone na tayo ng ibang level. butik maging kayo, hindi mo lang, Inano? hindi mo lang dinarap. Binuksan na nga yung pintuan eh. Pintuan. Ipasok mo lang yung unang paa mo. Yan yung sinasabi nilang pa-swipe-swipe lang. Huwag mong pasok swipe-swipe lang. Ayan. Di ba may ganon? Kasi okay. Ito may isa pa, ito maiksi. Pero, lang yan maiksi. Pero may request eh. Sino? Hello po, Direk R.E., Papi Ramon, Bayaw June, Ayun. at Sabi DJ ni Angel. Adeno Typos, MMK, muntik makakaki. Yeah. Pa-request po sana kung pwede si Papi Ramon ang Ayan. magbasa. Kwentong maharot na pag-ibig. Ayan, diretso na natin to. Ganda ng title, Isa pa, maiksi lang. Ito, maiksi Chris talaga. Cuervo, hindi naman kailangan gwapo, basta hindi pangit. Ano daw? Ikaw ang gusto magbasa eh. Maiksi eh. Muntik maging kami, short but sweet. Hello po, Direct R.A., Papi Ramon, Bayaw June, at DJ Angel. Pa-request po na kung pwede si Papi Ramon na magbasa ng kwentong nakaharot na pag-ibig. Naku, mukhang ikaw yata. Naku, baka tungkol sa akin to, nakakatakot to, pasabog to Ang storya po ay naganap noong 2010. Ako po ay si Goltem. Betlog. Ibig sabihin niya, Goltem. Ako si Goltem. At yun naman si MM.
pareho po kaming team leader sa BPO company. Same batch kami nung ma-promote. Kaya kami yung naging magkabagi sa trabaho. Same work schedule, same break time. At magkatabi ng base ang teams namin. Magkasabay kami ng Magkasabay kami yung ginagawa yung new... ginagama yung new roles, ginagamay. Magkasabay kami ng ginagamay yung new roles namin habang nagmamanage ng team with 15 agents. Married with 1 child, si MM. Pero, separated na sila ng ex-husband niya ng 1 taon. Signal ma'am. Wala na din daw silang contact sa isa't isa. Ako naman ay binata at wala pong anak. Sa araw-araw na magkasabay kami ni MM, ay di maiwasan na maging close kami at nagkapalagayan ng loob. Yun yung simpleng hi and hello sa start ng shift at yung beso sa pisngi bago umuwi. Naging normal na parte ng buhay naming dalawa. Naging backup namin ang isa't isa sa daily responsibilities, lalo pa at medyo complicated ang hawak naming program. After a few months, mas lalo kaming naging close ni MM. Nagkaroon na ng panakaw na holding hands sa ilalim ng lamesa ng workstation. Wow. Yung mahigpit na yakapan pag nasa loob kaming dalawa ng elevator. Work husband. Mga pasimpleng himas sa braso at yapos sa baywang at yung beso sa pisngi tuwing uwian ay naging smack sa labi. Masaya kami sa ganong setup, magkaibigan. Pro max, kumbaga. Magkaibigan fully paid. Hanggang sa dumating ang isang araw na nanlamig si MM. Nawala yung hi and hello sa start ng shift namin. Wala na din yung mga nakaw na holding hands at nawala na din yung mga beso. Nawala na ang lahat. May 1 linggo siyang ganon hanggang sa kinausap ko na siya ng masinsinan. Nagtanong ako kung anong nangyari. Gusto ko lang malaman kung bakit siya nanlamig. Ang sagot niya, ayoko na. At baka magalit pa ang girlfriend mo sa akin. Yun nga. Shooting shota yan. Parang shooting shota. Nalaman. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na malalaman niya na may girlfriend ako. Yun yun. pala yun, no? Hindi kasi namin siya ka-opisina at never ko din tong nabanggit sa kanya. Sinabi ni MM na nalaman daw niya yung tungkol sa girlfriend ko dahil sinabi ni Ernest. Si Ernest, yung dati kong ka-team na abangers kay MM. Sinaraan ka ni Ernest. Huli ka! Buti nga sa'yo. Salamat ba ni Ernest yun? Sabi lang man siya totoo. Sa ngayon, wala na po akong contact kina MM at Ernest. Nag-resign na din sila sa opisina habang ako ay doon pa rin pumapasok. Muntik maging kami kung single lang ako. Hayop. Hayop. Katulad to ng kwento nung una, no? Yung BPO din, tapos Nayosi sila. Ay, may mahabang ito mas maiksing, mas maiksing version to. Pero kasalanan mo yan. Ano ba May yung baggage siya eh. Di ba, may parang sinasabi ka dati na may mga technique yung mga may asawa na kaya may girlfriend na. Hindi! Hindi ko sinasabing ikaw, Hindi ko sinasabing ikaw. Hindi, ang sinasabi ko dyan, Minsan sinasabi mo, ako okay lang okay lang din ba sa'yo? May sinabi kang gano'n sa akin na hindi ikaw Tama ba? ayaw ko sa'yo, ganyan lang. Hindi, kasi yan, Okay hindi lang naman sa akin malinaw kung nagligawan sila eh. So parang hindi niya rin sinabi na may girlfriend siya, parang naglalandian lang, di ba? Pero Hinawakan yung kamay sa ilalim ng mesa. Oo. Pero Paasa. yung nga yung kilala ko gumanon. Okay lang sa akin okay lang din ba sa'yo? Hindi ikaw! Kinrento mo lang. Di ba? Ilang beses mong kinrento yun eh. Ay. So basta mutual. So next letter tayo? Basta may Dapat mutual, yun nagbasa eh. may mutual consent. Parehas kayong adult. Na parang dapat parehas na okay lang sa inyo na ganyan. Mas okay pa nga yung kinukwento mo kasi nagpapaalam. At least not, okay, lesser evil. Kasi at least nagsabi na totoo. Oo. At least isa lang yung sinisunungalingan mo instead of dalawa. Tama. Actually, magandang point yan. Oh,
Sa isa ka Pero lang hindi ako, sinungaling. linawin natin yan, hindi ako yan, ha? Hindi nga ikaw. Kinukwento mo lang. Kumbaga, si Satanas, pag nandun ka sa libro niya, dalawang sinungaling mo. Ngayon, pag binasa niya, June, isa lang. Isa lang. Isa lang yung, yung sinungaling mo, yung misis mo lang. so yung impyerno points Yung niya. Naku, huwag mo gawing reels na hindi ako Yung temperature mo, instead of 1,000 degrees, 900 Pero na kasi lang. hindi 900. malinaw kung nagligawan sila. Hindi malinaw eh. Parang... Nagsulat nga siya eh. Ibig sabihin, Oo. may ligawang nangyari. Pero, Parang Kinilig lang sila siya eh. eh. Naglandian lang sila eh. pakilinaw nga uli yung kwento mo. Paano Hindi ko na maalala kasi. ipapaalala, Hindi ko na maalala yan. paano ipapaalam, Hindi ko na maalala yan. hihingi ng permiso halos. Hindi ko na. Huwag na. Ay, yari tayo dyan. Hindi nga ikaw. Ilang beses ko na So ano magsasabi mo dyan na Rec D? pa maging sila? Hindi. Hindi, kasi Pwedeng, maging oo, kabit. pero may deception na nangyari. Oo. So, Ah. tingin ko, di rin siguro. Disqual- Di ba kasama ang deception? Kasama siguro, pero may level siguro dyan. Kasi kahit tayo, pansin mo ba yung wording niya? Hindi, okay lang. Yung wording niya na single siya, nabanggit niya na single siya. Sinabi niya? So, sinungaling talaga Kasi siya tao. sabi niya, yung si ate girl ay hiwalay sa asawa. Siya naman single. So kahit doon sa pag-frame niya ng sulat, diniceive niya muna tayo. Sinabi niya wala siyang nota, then saka siya ni-discover. So sa sulat mismo, pati tayo, Pero sa huli namin din niya. oo nga, pinaikot din niya tayo sa maigsing sulat na yun, ha? So, chick boy siya. Pero sa napaikot din dulo, tayo. nung sinabi na niya ang totoo, siya Yan. ba ay... Sabi ni Chris Cuervo na sinungaling? naman, bilang nagtrabaho sa BPO, napaka-common po yan. So sabi ni typos, kalandian lang pala. Ganda na mga gawa ng YouTube short, huling letter. Babalik tayo dun sa kanina. Huwag mo lang ibalik sa akin. Hindi na. Hindi niya sinabi na meron siyang jowa. So kasinungalingan yon, narekta. Tama. Pero halimbawa, naliligaw ako, tapos sinabi ko na, hindi, ako, mapagmahal. Pero sa totoo lang, pag tayo na, ala ka na dyan! Kasinungalingan ba yon? O panlilin lang ba Parehas yun? lang yun, di ba? Kaya nga. So, ano ang boundaries ng panlilin lang? Kasi, halimbawa, nanliligaw, uy, galante! Nung nanliligaw, panay libre. Tapos doon sa mga mahal. Yung may mga mahal na steak sa BGC. Yung mamu. Mamu ba yun? Mamu, meron. Sa Rockwell. Wolfgang. 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 Ligaw eh. Di ba? Nagliligaw. Wolfgang ka everyday. Sinagot mo ko. Hindi na kita nililibre. Tapos ako pa nagpapalibre sa'yo. Pa-Jollibee ka naman. Gano'n. Naging na ako. Bang. Ano yun? Jerk. Anong tawag? Anong tawag sa nanghihingi ng Yossi kanina? Babam. Langbabam. Sa Tito Terms, buraot. Gano'n. Uy, Yung ba ay kasinungalingan din tulad ng hindi pag-amin na ikaw ay... Baka naman naging komportable na lang. O nagbago. Baka naman hindi nagsinungaling pero nagbago. Lang ni-mislead. Nawalan ng thrill. Baka naman nung una talagang genuine pwede. yon. Tapos Okay. later on wala ng So yun thrill. ang... Hindi siya sinungaling, pwedeng... Hindi, nagbago lang ako. Nagbago lang Kasi siya. nakuha ko na eh. Chase is better than the catch. Parang politiko lang, gano'n. Parang pangako ko, lahat ng ano. Ayun, sinungaling talaga yon. Hindi, sasabihin, nagbago lang ako kasi hindi na ako eh. So, So nag-enjoy lang siya doon sa harutan nila. Oh. Pero yung harutan na yon Di, gusto ay pa nga niya na-discover kasi. Nahuli lang siya, kaya tumigil. Nahuli lang siya. Nahuli ng ahente. Kaya di na siya in-entertain na good move naman ni ate girl. Kasi Good move din nung ahente. good move rin ng ahente. Paano kung Ahente. may plano siyang kalasan si girl, pero ini-emp lang ni Ernest. Bawa, jowa kita. Ay, ikaw yung nilalandi ko. Hindi ko sinabing may jowa ako, pero hinihiwalayan ko na yun. Hindi ko lang sinasabi ko kasi masalimuot. Pero ikaw talaga yung gusto ko. Sa totoo. Na totoo. Ngayon si Ernest, So ikaw yung ano, Chimuchu agad. Oo. Wala yung una to eh. Kaso lang, siyempre, nawala. Papadlilin lang pa rin yun, di ba?
Oo. Hiwalayan mo muna. Wala. Or sabihin Ano ka mo. talaga? Sabihin mo Anong nga. tawag doon sa ganun? Yung hindi pa kayo naghihiwalay ay meron ka na agad para meron na agad backup dancer. Kumbaga ano yan, advance rebound. Safety. Oo. Advance rebound. Mo-overlap. Bago mo, Jun, basahin yung sulat na sulat, merong amendment, annex dun sa sulat last May week. annex? Oo. Huwag mong basahin pangalan, ha? Okay. Unahin natin yan, mga ano yan. Hindi, magsi lang para Follow up. Para follow up doon sa last episode. Okay. Hello po. Linawin ko lang po na hindi ako nawala ng pera dahil nag-journalism ako. Hindi ko po ibinababa ang antas ng mga journalist. Kung tutuusin, Bayarang media ka ba? pag media ka, wala kang pera. Di, bayarang media, di ba? May Oo, journalist na bayad. Mahal yan, di ba? True. Kung tutuusin, ay kritikal higit sa kasalukuyang panahon ang pagkakaroon ng mga journalist. Yun. Sadyang mahirap lang mangarap ng magandang buhay sa kasalukuyang estado ng ating bansa. Na para bang mas mahirap pang maging Pilipino sa Pilipinas kaysa sa ibayong dagat. Late ko na na-realize na hindi pala magandang pakinggan ang sinabi ko sa email. Pasensya na po, nasabik lang ako magkwento. Okay, so parang disclaimer lang. Disclaimer lang. Na hindi niya sinasabing... Na hindi niya sinasadya. Hindi, wala naman nag-isip ng ganun. Ay, hindi ko rin naman inisip Wala yun naman. Sa totoo Parang lang. inisip lang natin no, na baka lucrative yung pagiging artist niya, tapos nag-journalism siya, kaya nawala yung... Oo. Dahil sikat na artist yung Tama. galawan niya. Oo. Wala naman nag-isip ng ganun. O siya, Oo, next sulat. wala naman talaga. Okay. Move on na tayo. Okay. Parang relasyon, Ibang move on brand. agad. Go. Di ba? Nabusog ako. Move on na ba tayo? Nakapag-move on. Beef. Oo, 20 ano na. Hello, Direct R.A., DJ Ramon, Angel at June. Ito ay Mamaya, taong 2023. Itago niyo na ako sa pangalang Marife. Isa akong kontraktor. Uy! Joke lang. Isa lang akong hamak na contractual employee sa pabrika ng kape. Okay. Gabi-gabi nagko-commute papunta sa pabrika. Tricycle, jeep, at shuttle bus tuwing papasok. At vice versa tuwing pauwi ng umaga. Sa shuttle bus ko, madalas makita si Nestor. Nestor. Pabrika yung pangalan. Oo nga eh. Ang pabrika, si Ang Nestor. pabrika talaga yung pelikula. Ano ba? Nestor. Mapayat, matangkad, at di kaputian. Sabihin na lang natin na kulay kape. 3 in 1. Anong kape yan? May white coffee ah. Yeah, oo. Kulay Pag may halo ng asukal at saka creamer, hindi na. Hindi na? Okay, okay. Ano na yun, maputi ng kape yun. Isang beses sa kataon siya ang katabi ko sa upuan ng shuttle pa uwi. Antok na antok ako kahit halos kape na ang dumadaloy sa katawan ko. At dahil sa antok ko, nakatulog ako na nakahilig ang ulo sa braso niya nang hindi ko namamalaya. Naalimpungatan ako at biglang nahiya nang bumalik ako sa ulirak. Kaya nagsorry ako. Sabi niya okay lang daw. At ikinalulugod niya na maging unan ko ang kanyang braso. Yeah, Wow. nice Dahil one. naunawaan niya ang pagod sa trabaho ko. Diba? Okay, ito Sabihin, hindi nila binabawtags yung kape kasi nakatulog siya eh. Nakatulog. Hindi, yun lang nga yung dumadalo doon sa Baka hindi na katawan niya. tinatablan. Oo. Tama. Naging close kami at napapadalas ang pag-chat sa isa't isa. Madalas din kaming kumain ng sabay sa kantin. At doon niya rin naikwento kung gaano ka-toxic ang asawa niya. May isa silang anak na babae at ang anak na lang nila ang dahilan kung bakit di niya maiwan-iwan ang asawa niya. Yan, magandang setup dyan. Naging magaan ang loob ko sa kanya na may halong awa dahil sa maling tao siya nagpakasal. Pero alam kong hindi lang awa ang nararamdaman ko sa kanya. Nako. Gusto ko rin talaga siya. At iyon din ang inaamin niya na naramdaman niya para sa akin. Pero malabong maging kami dahil pamilyado siya. Ay, At natatakot ako na pag nahuli kami ng kanyang asawa, ay magaya ako sa mga nauna pa niyang karelasyon.
tinawagan, pinagsalitaan, at pinagbantaan ng kanyang nababaliw na asawa. Mapangkabit pala to si Nestor eh. Yun. Nadali na to. Wala kang kadala-dala. Oo, so nangyari na yan, ng paulit-ulit. Oo. Kaya Oo. siguro ganun yung asawa niya. Dahil kay Nestor. Dahil kay Nestor, na isang manggagawa sa pabrika ng kape. Pero lagi ko talagang hinahanap-hanap si Nestor. Nawala lahat ng takot ko sa asawa niya sa tuwing sinasabi niya na iwan niya na yun. Ay! Nako! Yan na nga ba sinasabi ko eh. At magkakatuluyan din kami sa huli. Nung una, malaki pang tiwala ko na tutuparin niya. Pero kung ilang buwan na naman niyang inuulit-ulit at wala namang nangyayari, nakakasawa na rin. Tama. Isang araw na pang-umaga ang shift niya, nag-leave siya, inaya niya akong pumasyal. Wow. Kaka-out ko pa lang sa panggabing trabaho kaya pagod at antok ako. Habang siya, nakapagpahinga na at kompleto pa ang tulog. Sa kabila ng iyon, hindi ko siya tinanggihan at pumasyal rin kami. Makalipas ng ilang buwan, makalipas pa ng ilang buwan, nalaman ng asawa niya ang tungkol sa amin. Tinawagan ako ng asawa niya. Yan na. Pinagsalitaan ng masama at pinagbataan na gagawing kape kung di ko pa lalayuan si Nestor. Malahiya ka! Hindi kitang 3-in-1! Hindi man lang ako pinagtanggol ni Nestor sa asawa niya. Wow. Ako pa ang pinagmukhang malandi. Oo, malandi talaga yan, babe. Oo, nilalandi ako yung sa trabaho. Puro kasi nanguli niya lang pala ang pinagsasabi niya sa akin. Hindi niya pala talaga kayang iwan ang asawa niya. Nag-resign ako sa pabrika Sige, mahal. bago pa man matapos ang kontrata ko sa kanila dahil natatakot ako sa mga pwedeng mangyari sa akin. Baka maging kape siya di ba? Ngayon lang ako nakarinig ng banta na gano'n. Gagawin kitang kape. Gagawin kitang kape. Si Nestor naman, doon pa rin nagtatrabaho. Sila pa rin ng asawa niya. Pero sabi ng kaibigan ko sa pabrika, ay di pa rin tumitigil si Nestor sa pambababae. Kung kani-kanino pa rin nakipaglandian. Naalala ko tuloy ang mga linya sa kantang ipinarinig sa akin ng kaibigan ko bago ako mag-resign. Song title, Titi. Totoo ba yan? Oo. Wala ko lang nakakaya. Masarap maging lalaki dahil sa kaakibat na pribilehiyo. Ang aking kasarian ay aking ding kapangyarihan. Parang mga asin yan, mga linya na ganyan, ha? Ano kaya yung title na yung Titi? Google mo nga yung mga linya na yan. Sana po ay basahin itong episode na pwede sa mga non-member. Wala pa kasi akong pambayad sa membership fee. Wala namang Muntik. gano'n. Hindi, binabasa namin kahit ano. Sana po may basahin sa episode pwede sa mga non-member. Wala pa kasi pambayad sa membership fee. Yan, linawin lang natin ha. Binabasa po dito kahit hindi ka member. Oo, at saka napapanood ito ng lahat. Nauuna lang itong mga member na Nauna lang. Nakaya na musin mo. Ganda ng ano niya, Saka MMK. nakaka-react yung mga members. Ulitin ko lang ha. Oo. MMK. Muntik maging kape. Marife. Ganda. Maging kape. Malinaw naman yung pagbabahagi niya. Oo. At mukhang ganun talaga si Nestor. Nestor. Nagamit siya. Kahit hindi makati yung katrabaho niya ay manghilig mangamot ng likod. Makati si Nestor. Malandi. Malandi si Malandi si Nestor. Nestor. Saka bagay na bagay ang kanyang pangalan sa Sa trabaho niya. sa trabaho. Kaya siya binubulyawan ng misis niya kasi sadyang ganun siya. Oo. So lagi na palang nangyayari ito. May Diba? kilala. Oo. Huwag yun na ipapahamak si Jun kasi. Kanina. Huwag ako. So, anong masasabi niyo dito? Nagbahagi lang siya no? Oh, parang ginamit siya and victim siya dyan. Oo. Chinix lang talaga siya. Chinix lang Chinix talaga lang siya siya. ni Nestor. And yung Naging asawa... sila. Naging sila ba talaga? Oo, kasi lumalabas sila eh. Oo, muntik maging kabit nga ito eh. Oo. Naging kabit siya. Meron talagang mga katulad ni Nestor na sobrang mabulaklak eh, no? Na nakakahulog ng loob eh. Di ba? Talagang iba yung alindog, ganon. Tama. Ini-enjoy yung pagiging no? Nakakaamoy ng vulnerable, na madaling ma-fall. Tapos, ito. Kuha ko to. Magaling mambola Oo. si Nestor. Pero sa tingin mo, totoo na typically yung mga lalaking ganyan,
hindi pa rin nila kayang hiwalayan sila ng asawa nila. Parang hindi ko kasi maintindihan kung kaya sila Parang ganun ganyan dahil... yung kakilala natin. Ayun na no? nga eh. Kaya nga hindi ko rin alam yung totoong At dynamic yung nun. kakilala natin lagi rin nagagalit, di ba? Oh, laging galit. Pero yung pag-iisip nga niya is in the song, right? Yung parang advantage niya daw yung kasarian. I mean, yun yung tema ni Nestor, I think. Sarap maging lalaki dahil sa kaakibat na pribilehiyo. Ang aking kasarian ay sa Naamoy mo aking ba naman mga may kapangyarihan. pusa dito Oo. na eh? I guess because pag lalaki, parang Mas advantage ba lalaki? Parang di naman. advantage ang sinasabi niya, di ba? Advantage ang May lalaki. lalapit niya pa yung ulo niya. Wow, Miming! Miming. Cold nose, cold nose. Uy, cold nose. Cold Ay, nose, nako. cold nose. Uy, uy, Muntik uy, maging uy. kape. Muntik Marike. maging kape. Kasi binagbantaan ba naman eh. Oo, nakatakot yan. Baka- Magsilbi sana ng aral yan sa mga katulad ni Marike. Parang ano eh, no? Parang may nilalandi sa workplace yung tatlong sulat na ba yun? Yung tema for Oo, today. tatlo. Oo, Yeah. tama ba? Oo. Laging gano'n sa workplace. Yung isa Kasi yung, mas mahaba yung oras. maiksing-maiksi na sulat na extra. So, Tsaka ano yan eh, stress environment yan eh, trabaho dyan. Yung isa, mga call So, dahil ba mas mahaba yung oras nila kaysa doon sa bahay? At mas maraming oras nila na nakakasama Minsan, yung mga katrabaho. yung mga seaman, di ba? Or yung mga OFW, I think yun yung Kasi ba nangyayari. nagkaka-boyfriend din sila? Oo, kasi 6 months kayo lang eh. Di ba? Wala ka nang ibang Iwan mo sila kausap. lalaki. May mga ano rin, Support. may mga babae din. Sa mga ano, no? meron ding na ito na siguro. Or mga doktor, di ba? Dahil lagi silang Nurse. nasa... At saka sa mga aeroplano. nurse. Di ba? Oo, mga flight attendant. Anong trabaho ka no? Safe. Work from home. Kung babae ka ba, matibay mo. Kaya pa rin yun, nagsuswipe ka pa rin, tsaka nag-chat ka pa rin. Di ba, si Commander na lang. Sino yan? Aga. Ano to, office shota. Pero work from home naman ako eh, so hindi kami magkikita dyan. Tama. One, Alak ko si 2, 3, 4. Oo. Plus Or yung na ba? maiksi. O siya. Sakto lang siguro tong ganito na Okay. parang Tama. Wala. yung mahigit sang oras na ng kaunti, kahit less than an hour nga. Oo. Kasi kung twice a month tayo, sakto rin lang siguro. Oo. Tsaka para may oras akong hugay sa baul. Sabi ka, ano ah. Snub ka, Jel? Snub ka? Hindi bumigay sa bisita. Sa'yo lang bumigay. Si Chari ba yan? Chari. Grabe siya. Baka dahil upuan na to. Oo. Yun din. Oo. Pero Hindi. Talagang umiga talaga siya sa'yo. Oo. Malikod, akala ko yung picture mo sa malikod. Hindi. O nagalaw mo. Alam mo, may asawa na ako. Okay lang ko sa'yo. Anong ganun eh? Sinabi mo. Sabi ni Destor, no? Parang ganun. Alam eh, di ba? May isip. Ito at least alam. Parang nagbabawas ng guilt. Di ba? Kasi sinabi ko naman eh. Sa Ginusto una niya pa eh. lang linawin mo na kasi. Parang walang sisihan. Wala sisihan. No? Oo. Na, tama nga naman. Yung kakilala. Off muna natin yung camera bago natin ituloy. Oo. Gano'n ba ito kaanghang, Carl? Hindi ko rin po masabi. I-try nyo po. Tayo natin. Kayo po makapagsasabi niyan. Na kumaanghang to. Kumaanghang talaga. Ayan, subukan natin ang sili ni Carl. Dalawahin nyo na kasi hot kayo eh. Toast tayo, toast. Naku, mahirap. Ayan, toast tayo. Sige. May tubig ba tayo? Maanghang talaga. Swear! Ah! Ah! Ayan mga bayaw, sobrang anghang. Ikaw rin umiiyak ka na. Sa talaga. Mga bayaw, magkita-kita muna tayo ulit dito sa Magtanim ay Di Biro. Ayan. Grabe. Di talaga pala biro ang magtanim. Talagang maanghang. Maanghang. Di biro tong sili. Pulang-pula ka na, Kyle, ah. May kanin ba tayo dyan?